Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel, sa inyong pagsubaybay sa aking Facebook account. Ang ating YouTube channel po ay Ka Eric Celis YouTube channel. When you type sa YouTube, lalabas na po siya and you can share and inform ang ating mga kababayan. Aktibo po everyday ang ating video analysis at video talakayan sa YouTube channel. And at the same time, nagbibigay din po tayo ng ating mga saloobin at pananaw sa mga maiinit na issue na kinakaharap ng ating bayan sa pamamagitan ng ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. Ayan. So mga kababayan, una sa lahat, nagpapasalamat ako at ang aking pamilya na tinutulungan niyo po ang ating channel para lumawak ang kanyang subscribers at lumaki din po ang viewership sa mga videos natin nang sa ganun po ay masustain natin ang monetization. Lalo na po sa YouTube. Nakakatulong din po yan sa pag-survive ng aking pamilya at ng ating mga pangangailangan sa ating mga advocacy. Pangalawa, hindi po lalawak ang ating channel kung wala po kayo at hindi nyo po tutulungan si Ka Eric sapagkat limitado lang din po ang kakayanan ni Ka Eric na maipalaganap ang ating mga video share kung wala po ang ating mga tagapagsuporta. Kaya utang na loob ko po sa inyo ang naaabot na lawak at ang pagtangkilik na ibinibigay ng ating mga kababayan sa Ka Eric Celis YouTube channel. Sa gusto namang tumulong sa ating isinusulong na Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line na ginagamit po dyan ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po na pangalan yan, Rohilda Celis. Yan na rin po ang ating coordination line of support. Maraming salamat sa inyong mga pag-unawa sa ating mga kailangan sa advocacy movement. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong biglang tumbling ni Erwin Bendalo Tulfo nang siya na ang naging pinuno ng Senate Committee on Foreign Affairs and Foreign Relations na dati pong pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Napunta po ito kay Erwin Bendalo Tulfo at yung kanyang pagtapang-tapangan po sa laban sa bansang China, yung kanyang pag-agitate na ang mga Pilipino ay dapat magkaroon ng pagkagalit at pagkamuhi sa bansang China, ay biglang kumambyo nang makuha niya ang posisyon bilang committee chairperson sa Foreign Relations and Foreign Affairs. Ayun. Ang committee na ito po ang nagbibigay ng oversight o mga pag-review at mga pagsusuri kung ano po ang mga mabubuti na patutunguhan ng ating ugnayang panglabas at mga patakaran sa ugnayang panlabas na ipinapatupad ng gobyerno ni Marcos. Yan po ang purpose ng oversight. And ano po ang dahilan kung bakit kumambyo at biglang nag-backpedal, paatras ang naging pahayag ngayon ni Erwin Tulfo laban sa bansang China. Una, nakita po niya na wala sa kanyang otoridad ang pangunahan ang ating gobyerno sapagkat ang chief architect ng Foreign Relations and Foreign Affairs program ng ating pamahalaan, nakasalalay po yan sa presidente, sa pangulo ng bansa, hindi sa isang senador. Perhaps nagkaroon po ng realization si Erwin Tulfo hinggil dyan, kung kaya po kumambyo muna siya at mukhang mainit ang kanyang sitwasyon sapagkat napupuna siya ng taong bayan sa kanyang pagiging pakialamero. Kagaya din po ng pagiging pakialamero nito ni Tito Soto sa mga usaping hindi naman dapat niya pinanghihimasukan. Tulad na lang ng kanyang panghihimasok sa tudo-tudo niyang pag-criticize sa naging desisyon ng Korte Suprema na lubusang nagbasura doon sa basura naman talaga na uri ng impeachment complaint na binaluktot at minadali ng House of Representatives last year.
upang hatawin si Vice President Sara Duterte, pero hindi pinanigan ng Korte Suprema. So ganyan din po si Erwin Tulfo, pakialamero nang wala sa hulog. Siyempre, ang isa pang adelantado at napaka-aruganteng hambog na nagkukunwaring siya lang ang nagmamay-ari ng pagmamahal sa Pilipinas, itong si Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard, na kung makaasta, akala mo siya ang Department of Foreign Affairs Secretary. At pinababayaan ng of course nila Marcos, sapagkat ito ay malinaw na ahente ng Amerika sa propaganda attack laban sa China. Nagiging political mercenary and propaganda attack dog itong si Tariela in favor of the interest of America against China. Instead na i-promote niya ang interes ng mga Pilipino. Kaya yun pong dahilan kung bakit si Erwin Bendalo Tulfo ay biglang kambyo sa kanya mga pag-atake sa bansang China. Dahil hindi naman talaga niya ito otoridad at pangunahing katungkulan bilang senador, siya po ay nasa legislative branch. Ang pamumuno at pagkumpas sa foreign relations o sa mga foreign affairs issues at programa ng gobyerno nasa executive. At dapat ang Department of Foreign Affairs in behalf of the President ang nangunguna dyan, sapagkat ang Foreign Affairs Secretary is the alter ego o representasyon ng Presidente pagdating sa larangan ng pagpapatupad at pagsusulong ng mga ugnayang panlabas. Hindi po ang Coast Guard, hindi po si Tariela, hindi po si Bendalo Tulfo. Pangalawa, ang dahilan kung bakit nagkambyo bigla si Erwin Tulfo ay nakita niya unreasonable na dahil lamang sa mga gerian dyan sa South China Sea na tayo din naman ang nagpo-provoke, no? Instead na isulong natin ang dialogue, isulong ng gobyerno ang diplomatikong ugnayan at pag-uusap ng matino at maayos, nakipagkiskisan tayo, nakipaggerian para lumabas na binibiktima at binubuli tayo ng China, hindi naman nangyayari ang ganyang kalagayan nung maayos po ang foreign relations and foreign policy sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uusap, kaagad po na walang nag-uudyok o nang uupat ng mga agitation and propaganda, sapagkat si Pangulong Duterte lamang po ang pwedeng magsalita at ang Department of Foreign Affairs patungkol sa isyu na yan, mga kababayan. Kaya nare-resolba ang hindi pagkakaunawaan, mabilis po ang diplomatiko na ugnayan at proseso upang hindi humantong sa pag-sink in ng problema papunta sa mas malala na ugnayan na nagiging apektado na ang diplomatikong relasyon. Ayun. So, instead na isulong ang diplomatikong channel, pakikipag-usap at dialogo at mabuting pakikipag-ugnayan kahit mahidwaan at may banggaan sa maritime issues, navigational issues, at mga kiniklaim sa tinatawag nating West Philippine Sea at ginigiit ng China na sakop ng kanilang South China Sea sa kanilang exclusive economic zone or anumang maritime claims, ang mga bansang mayroon din pong ganyang kalagayan. Malaysia, Indonesia, Thailand, no? Vietnam, Brunei, nakikipag-usap po sila sa China at maayos ang kanilang diplomatikong ugnayan, bukas ang kanilang dialogo at komunikasyon, at mayroon po silang masigla na pakikipagnegosyo at pang-ekonomiya at pang-seguridad na ugnayan. Hindi kagaya sa atin na na-isolate tayo lang talaga nakipagkikiskisan, nagigirian at nagdigma-digma ang postura dahil ginagamit tayo na proxy ng Amerika, substitute o tagapaghalili sa kanyang layunin na magkaroon ng war posturing against China. So tayong ginagamit at pumapayag si Marcos dyan. At ang kanyang mga agitator na mga parang atat na makipagdigmaan sa China, itong sila Tariela, itong sila Erwin Bendalo Tulfo, at mga kagaya nila, itong mga Akbayan Group ni Hontiveros na feeling sa atin ang West Philippine Sea. Saan ang desisyon na yan ng United Nations? Wala. Niloloko nila ang taong bayan. Pinapaniwala nila tayo. Wala pong desisyon ng United Nations o ang Permanent Court of Arbitration na inaward sa atin ang West Philippine Sea. We are claiming that
China is also claiming part of that. Ang sabi ng Philippine o ng Permanent Court of Arbitration, mag-usap kayo sapagkat ang usapin tungkol sa sovereignty claims and sovereign authority claim ng isang bansa sa mga teritoryo o body of waters hindi sakop ng Permanent Court of Arbitration. Hindi rin sakop ng UNCLOS o ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan magkaroon ng open dialogue and diplomatic channel. There was no award na binabanggit na kinilala at ibinigay ang otoridad sa Philippine government hinggil sa tinatawag na West Philippine Sea. In fact, in the world hieroglyphics, sa mga mapa at katawagan at mga dokumento ng UN, ang body of water na yan ay tinatawag na South China Sea. There is no mention or recognition about West Philippine Sea in the official documents and references of United Nations. Pero hindi nangangahulugan na yan ay sa China na pagmamay-ari. Tinawag lang na South China Sea for hieroglyphics references sa mga mapa, sa nabigasyon. Kagaya din po kapag tinawag ang isang lugar dyan, body of water, Indian Ocean. Hindi ibig sabihin po yan ay sa pagmamay-ari ng bansang India. No, yan ay hieroglyphics reference sa mga mapa o kaya sa mga geographical references. Ganon din ang Gulf of Mexico. Hindi ibig sabihin pagmamay-ari ng bansang Mexico, ang Gulf of Mexico. Ayos? So, pangalawa, nakita ni Erwin Bendalot Tulfo na wala siya sa dahilan na tama, unreasonable. Ang mga panawagan na ipasarado ang Chinese Embassy sa Pilipinas at palayasin dito ang kanilang mga diplomats. No? Kaya nga pinagtawanan sila sapagkat the only exclusive authority to do that belongs to the President, not to them, not on them. Okay? Pangatlo, kung bakit nagtambling si Bendalot Tulfo, nakita niyang backlash na-realize niya siguro, we have more than 300,000 overseas Filipino workers sa mga area ng nasa China ang territorial authority, Hong Kong, Macau, and even sa China. Napakadami ng bilang ng ating mga overseas Filipino workers para ibaliwala mo ang implikasyon kung isolsol mo at iuupakan mo ng mga pang-agitation propaganda ang China, kagaya ng ginagawa nitong kolokoy na si Tariela. Maliban pa sa katotohanan na ang China is far more superior sa atin. Imbis kalabanin mo siya, kaibiganin mo. You do not fight an enemy where you have any chance of winning. You have to befriend. Kaya namang pag-usapan Nagagawa nga ng Vietnam Nagagawa nga ng Indonesia, Malaysia, and even Brunei na makipag-usap sa China at nagkakaroon sila ng ugnayan na matino kahit may mga conflicting maritime claims sila the way we have the same situation with China. Di po ba? So, pangalawa, ang China po ay the biggest import source ng Pilipinas. Diyan nanggagaling ang mga binibili nating mga ginagamit sa ating ekonomiya, sa ating bansa, sa ating industriya. Sa China, the biggest import that the Philippines has is from China. And the biggest export of our pineapple, mga mangga, kape, durian, saging, isa sa pinakamalaking market, China. And of course, hindi natin kalimutan ang nangyari dahil dito sa kolokoy na mga diskarte ni Tariela at na mga kabalahibo niya na pinayagan ni Marcos, nawalan tayo ng 2.1 million tourists na mga Chinese every year. And the cost of that every year is around $1.8 billion na potential local economic gains ng ating mga resort, mga hotel, mga workers related to tourism industry. Close to $2 billion na nakikita at nakukuha ng Pilipinas sa tourism industry na mga 2,100,000 plus Chinese every year ang nawawala for the last 3 years dahil sa bugok na diskarte sa tapang-tapangan, kis-kisan at giri-girian na magiging anti-China ang Pilipinas. Siguro, nagkaroon ng realization itong si Erwin Bendalot Tulfo. Kaya nga kumalma siya, kumambyo siya because of those factors. Hindi po natin kinakampihan ang China. Isinusulong na naman natin ang tamang pamamaraan at
tamang pagtindig na pwede namang idaan ito sa diplomatiko, maayos na pag-uusap at mayroong mutual agreements or bilateral concessions, no? May pagbibigayan at mayroong mga benepisyong nakukuha. Just like the time of former President Duterte, na ini-issue nila as a negative propaganda na Maudigong daw si Digong, maka-China. No. Digong was a pragmatic leader. Kung ang Amerika mahirap kuhanan ng suporta at binabarat tayo, andito ang China. Hindi naman natin kailangan kalaban kahit may mga diferensya tayo sa maritime claims. Why not maximize? Yun ang punto na pragmatic, practical. So, hindi natin isinusurrender ang teritoryo natin. Hindi natin binibitawan ang ating pag-assert ng ating sovereign rights o ng ating exclusive economic zone claims dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea habang hindi pa nare-resolve yan at umiiral ang mga hindi pagkakaunawaan sa maritime issues. We can still pursue a very healthy and productive economic, trade, security, and diplomatic interaction with China. The way such kind of approach benefited so much ang mga bansa na karatig sa atin, neighbor lang natin, na ganun po ang kanilang naging approach. Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei. Maganda ang kanilang ugnayan sa China kahit may mga conflicting maritime claims po sila. Siguro na-realize yan, no, perhaps, ni Erwin Bendalo Tulfo. Kaya nga ang lesson learned dito, do not take a fight that you cannot win, and do not make yourself higher than what you are really capable of. Kung hindi mo naman kaya, ba't ka magmalaki at magmayabang? Katarantaduhan yon. Lalo na kung sinusulsulan ka, sige, kaya mo yan, sabi ng Amerika. Dito lang kami sa likod mo. Itutulak ka namin sa kapahamakan. The Mutual Defense Treaty that we had, or that we are having still right now with the U.S. government, with the U.S. Authorities sa kanilang pagkilala, 1953 pa po yung MDT, Mutual Defense Treaty, hindi automatic that they are going to assist or support us kapag nagkaroon ng actual shooting war ang Pilipinas sa anumang bansa kagaya sa China. Why we need to go to war when we have no chances of winning? Why not pursue peace, diplomacy, trade, and bilateral agreements na siyang naging approach ng ating mga karatig bansa na lumaki at tumaas ang kanilang mga domestic tourism as well as international tourism and other investments na nakukuha nila sa mabuting pakikipag-ugnayan kahit may mga diferensya at hindi pagkakaunawaan sa ilang maritime issues. So mga kababayan, I think yan dapat ang i-realize na rin ng gobyerno ni Marcos, that we have to pursue diplomacy, peaceful dialogue, and healthy channel of communication at patahimikin itong kulukoy at arogante, puno ng kahambugan na si Tariela, na as if siya ang nagmamay-ari ng damdamin at sentimiento ng mga Pilipino. No? Siguro na-realize na rin nila Tulfo na we cannot live without China. Neighbor natin eh. Ang Amerika is 10,000 miles away. China, pagpunta mo sa Cagayan Valley, dyan sa may Apari, Cagayan, sa Batanes, maririnig mo na ang mga radio signal frequency o mga program ng radyo sa China. Ganon kalapit po mga kababayan. Samantalang ang Amerika, kinakaibigan natin, binabarat naman tayo at ginagawa tayong parang alipin nila at utusan. Samantalang ang China nagbibigay ng oportunidad na tayo ay lumago at makipag-ugnayan ng maayos habang tayo po ay may mga conflicting maritime claims, mapag-uusapan yan the way it was handled pragmatically or practically in terms of practical na pananaw at approach ni former President Rodrigo Duterte. Ang problema, ayaw matuto sa karanasan at kasaysayan itong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya doon siya nakikinig sa bansang ginagamit tayo bilang utusan at alipin at sa matagal na panahon na hindi naman tayo tinrato na kaibigang tunay.
I'm referring to United States of America. The purpose of the US, why they are agitating Tariela and the government of Marcos and the likes of Tulfo at mga senador na mga hindi nag-aaral ng kasaysayan, sapagkat gusto nilang gamitin ang ating bansa na maging forward military base, na magiging depositoryo at magiging bodega ng kanilang mga armas pangdigma laban sa China. Ayun. Yun talaga ang katotohanan, kaya may EDCA sites. Mga kampo natin, sa military camp natin, pumapasok ang mga equipment and war technology ng Amerika kahit wala silang military basis agreement sa atin. 1992 pa, ibinasura na po, o 1991, yung US military basis agreement natin. Subalit, iniikutan nila. May tinatawag silang visiting forces agreement, may EDCA. So, yan po ay mga diskarte na pinayagan ni Marcos. Kaya, itong nangyari sa atin sa China, nagiging sandwich ang kinalabasan natin, na iipit tayo sa nag-uuntugang mga higante. Hindi dapat. Dapat ang ating posisyon ay kung ano ang nakakabuti at higit na napapakinabangan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa, ganun po na style ng pagsusulong ng foreign relations and foreign policy. Ayan. So, mabuti naman at tumambling na si Erwin Bendalo Tulfo, at mas mabuti pa rin kung tumambling na rin siya laban kay Marcos Jr. at kay Romualdez, na pilit pa rin nilang pinagtatakpan bilang mga punong salaring kriminal as mastermind sa pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan at pagpapabulok sa buong gobyerno. Ayan. Magbabalik na naman po ang isa pang episode ng ating video talakayan at video analysis with Ka Eric. Don't forget to like, share, and promote our videos para magkaroon ng malawak na viewership at maraming suportang pwedeng mapaabot sa ating kamalayan mula sa mga videos na ito, at matangkilik na rin po ang ating advocacy channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Ito po si Ka Eric.